I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hey everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, kilala nyo yan? Yan yung vlogger ng DDS, si Abinis mga kababayan. Nasa Cebu sila. Nagkaroon sila ng rally doon, nilalangaw. Walang tao no? At ang masaklap dito, yung nakalagay sa t-shirt niya, nakita nyo yan, mga kababayan, sa t-shirt niya? Plunder. 'Di ba? Sino po ang litrato nakalagay diyan? Kay Pangulong Marcos Jr. Tingnan nyo kung paano nila inalipusta at binastos. Pero ang karma laging nandyan, kinarma siya kaagad. Bakit kanyo ito? Sabi dito ng bagong Pilipinas Chronicles, ayan, inaresto ang political vlogger na si John Abinis bandang alas 10 ng umaga nitong Huwebes, Enero 29, 2026 habang isinasagawa ang isang kilos protesta sa Cebu. Ayon sa ulat ng pulisya, naganap ang pag-aresto sa kasagsagan ng mga protesta sa Malacanang sa Cebu at sa Puente Osmeña. Yan ang nakalagay dito guys Ayan Pro Duterte political vlogger na si John Abinis inaresto ng mga kapulisan sa Cebu June 28 at 29, 2026. Alam po naman natin guys, hindi naman basta-basta mag-aresto ang mga kapulisan kung wala pong dahilan. Alam po natin yan. Sabi yung mga nagko-comment, binabantayan lang yan para para lang makasira kay PBBM. Thank you PNP, sabi dito, good job. Tama yan, maaresto. Anong klase yan na panghuhuli? Yung tunay na magnanakaw at buhaya. Due process po yun. At puno ng bayan hindi hinuhuli. Kaya nasaan dyan ang patas na batas? Ay nako, under ano pa naman investigation. Ito bobo to salita kayo ng salita panahon ni Digong hindi kayo nagsasalita ng ganyan, mga siraulo na dapat pairalin ng salipunan. Kapag kalaban ng korupsyon na opisyal, diretso ikulong kahit ang nilalaban ay para sa kinabukasan ng bansa at mamamayan. Hindi ang pinagtatanggol mo yung yung may issue. Di ba guys? Ayan kapag fake news din lang naman ang ipapakalat, tama lang na huhulihin. Nililinlang lang nila ang mga taong bayan. Yes, di ba? Puprotesta sila kung anong pinagsasabi. Ang tanong, may basihan, di ba? Dapat kung mayroon kang placard or nakalagay sa t-shirt mo, plunder, dapat may sapat na ebidensya. Pero kung hersey lang, dapat lang hulihin ka. Okay lang naman kung fake news, kung di laban sa admin. Kaso nakakabahala sa security ng bansa. Ang ginagawa niya, dapat bigyan ng leksyon na sakit para tumanda. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, medyo ang Pilipinas ngayon parang napapasukan tayo ng mga tsikwa Kaya dapat mag-ingat talaga ang pamahalaan. Tapos who knows, hindi natin alam guys mamaya may mga sugo ang mga tsikwa dito para lang manggulo. Buti nga sa'yo, correct. Di ba? Deserve, congratulations, didilis po. Condolence Buti nga, good job PNP. Alam niyo mga kababayan, kanina ang pinapalabas ni Mike Defensor sa kanyang interview, hinaras daw sila. At ang ginagawa daw ng administrasyong Marcos ngayon ay Marcelo. Anak ng kwago naman talaga. Dapat kumilos ang gobyerno para kasuhan to mga to. Sabi niya dito sabi ni Defensor. Ayan sabi niya dito guys Marcelo in Cebu, sabi niya ganun. Di ba? Pang-gaslighting yan yung ginagawa niya sabi sa page niya, isa lang itong motorcade caravan, tahimik, mapayapa at malinaw. Ang mensahe mula sa Cebu, tinutuligsa namin ang korupsyon sa ilalim ng administrasyon BBM, ang pag-aabuso sa kayarihan at ang hayag na pangharang na ikatlong impeachment complaint. Galit ang taumbayan dahil pinipigilan ang pananagutan. Hindi ito kaguluhan. Ito ay panawagan ng mga Cebuano para sa hustisya at katotohanan. Biro mo, yan ang palabas niya. Di ba? Wow!
Pero yung rally nila guys, hindi dinayuhan. Wala puro bangaw. Yan ang bagong yan ang bagong nila ngayon. Yung mga bagong naratibo nila, guys. See? Corruption sa ilalim ni Pangulong Marcos Jr. May nakulong, 'di ba? May nakulong. Panahon panidigong 'yan, pero walang nakulong. Walang ginawa. You see? Talamak ang korupsyon, dekada na. Pero ano nangyari? Wala Pero si PBBM, binunyag niya yan. 'Di ba? In-expose niya. Siya pa ngayon ang pinagbibintangan na Flander daw. Wow, grabe. Ang tindi, no? Ay, nako. Yan si Mike Defensor. 'Di ba? Kung gaano niya ginawang tanga ang taong bayan. Nang sa ganon, ang taong bayan magalit kay PBBM. Pero hindi niya alam, ang taong bayan gising na. Yung mga ganyan na mga black propaganda na Marcelo Cuno. Ayan. 'Di ba guys? Ginawa nilang panangga 'yan. Para sirain ng pangulo na Marcelo daw. Mariusip. Ang gusto kasi nila nito, alam niyo ba? Kahit kahit lantaran ng korupsyon, pabayaan na lang, paboran na lang. 'Di ba? Kasi alam po natin dito medyo may issue din. Alam niyo naman po yung video na in-upload natin tungkol sa kanya. 'Di ba? Kaya ngayon, nagsanib pwersa sila dahil alam nila kasi masasagasaan sila sa mga negosyo nila. See? Kaya ganon sila kabalasubas. Sabi niya dito, tingnan niyo. Kanina flowing yung traffic, tapos bigla kaming hinarang. Actually, dadaan lang kami and we were supposed to stop in Ismailia, malayo dun sa site ng convention. So ito, nag-cause pa ng traffic. Kanina flowing ko dito Gumagalaw kaming lahat and bigla na lang hininto yung traffic. So ito sila Colonel, Sir Jompo. Alam naman natin, nautusan lang naman yung mga police. Pero siyempre, diba? Hindi natin alam kung anong totoong nangyari, guys. Ang mga kapulisan natin, hindi naman siguro sisitayan kung wala kayong paglabag I think walang panghaharas ang ginagawa nila. So, sinita kayo, baka mali siguro yung lane na dinaanan nyo. Tapos sasabihin nyo kaagad, Marcelo. Halimbawa kung ganun. Tindi nyo ang tindi nyo. Ang galing nyo talaga. Ito, tumatanda na itong walang pagkakatanda. Ang tagal-tagal niyan sa politika. Ang galing itong gumawa ng istorya Sinungaling. 'Di ba? Ngayon makikinig kayo naniniwala kayo sa sinabi ni Defensor? 'Di ba? Siyempre mga DDS maniniwala. Igagaslight nila 'yan. Sasabihin, hinaras. Pero hindi nila alam na baka mamaya, halimbawa na lang, mali yung direksyon nila or lumabag na sila sa patakaran. Sa lane, ganon. Nakakasira sila ng traffic, nakakasagabal sila. Hindi ba pwedeng sitahin ng mga 'yan? 'Di ba? Pabayaan na lang, ganon? Ganon lang ba 'yun? So ibig sabihin, na lang? Pabayaan na lang sila kahit lumabag sila sa sa patakaran, okay lang, ganon. Tingnan nyo yung mga t-shirt nila, ang babastos. Sobrang ang babastos nila. Ang kakapal ng pagmumuka, sa totoo lang. You see, kung gaano nila sinisiraan ng Pangulo. I hope, alam niyo mga kababayan, I hope ang ating Panginoon parusahan tong mga to, makarma sana sila sa mga pinagagawa nila. Diba? Totoo yan. Ayan hindi naman pwede pabayaan sila. Diba? Hindi naman pwede pabayaan sila. Lumabag sila sa mga patakaran. Natural sisitahin. Tapos sasabihin ka agad ni Mike Defensor, Marcelo, gunggong. Kainis ka lang Hindi ka lang nahihiya. Natural. Diba? Sumunod kayo sa batas. Kung ano yung nakalaan sa batas. Ano yung rules ba? Ano ba ang patakaran? Sumunod kayo. Hindi yung kayo ang bida. Diba guys? Siyempre mga pulis, meron reason yan kung bakit sila sinita. I think, diba? Walang panghaharas. Si Defensor lang ang gumagawa ng istorya Diba? Dapat lang. Diba? Sitahin kayo. Lumabag kayo kung mayroon kayong nilabag, diba? So yun mga kababayan, ano na naman ang saloobin nyo tungkol dito na Marcelo Cuno, sabi ni Defensor. Ito,
Pag ito, inabutan ng karma, ewan ko na lang. Sa totoo lang. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again na may next-upload. Bye and babush. God bless Philippines. There's more. Malalaman natin kung ano talagang totoong dahilan pag nagsalita yung pinakapinuno ng kapulisan dyan. Alam ko, ito, sinungaling to mga to eh. Hindi ako talaga naniniwala. Pero pinapakita ko lang sa inyo, ini-inform ko lang sa inyo, na mali yung mga sinasabi nila na martial law. Walang martial law. Sila lang ang nagsasalita niyan. Hindi po ang pamahalaan. Sila lang. Martial law nila yan eh. Ang kakapal ng pagmumuka, hindi lang nahihiya. Di ba? Atat na atat, titingnan nga lang natin sa 2028 kung kakasato mga to. Di ba? Sus Mariusip. Ay, nako. Alam nyo no, saan ka makakita, guys? Gusto mo pa bagsakin ng Pangulo, tapos ipapalit mo, halimaw. Hindi kayo naloka. Ay, sus Mariusip. Ay, kawawang Pilipino. Pag ganito mga tao ang gusto mong ihalal. Wala eh. Pero naniniwala ako sa Diyos na hindi niya papayagan na makaupo itong mga salot na ito. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload. Bye and babush. God bless Philippines.